Nang ako'y matapos ng pag-aaral ko, high school graduate lang ako. Naisip-isip ko na wala rin naman ako ibang mapapasukan ng trabaho. Sa madaling salita, hilig ko na magsundalo. So, ang ginawa ko, nag-examine ako sa HPA noon. Headquarters Philippine Army, nag-exam ako dyan. So, ano naman, pumasa ako. Yun ay panahon pa ni General Arturo Enrile. Kapitan pa siya noon. Pumasa naman ako at sa madaling salita, inaayos ko ang aking mga papel. Pag-ayos ko na aking papel, 34 lang kami noon. Kota kami ng HPA. So, madaling salita noon, bigyan kami kaagad ng abiso na kumpletuhin namin mga dadalhin sa Port Magsaysay. So, dinala kami sa Port Magsaysay. Hindi ko alam kung anong unit. Malaman ko doon kami pala mapapasama sa 14 Infantry Battalion. 1973 nung ako'y ma-enlist, June 16. So, nag-conduct ng training ang 14 Infantry Battalion sa loob ng 6 na buwan. Continuous, rigid and training. Kasalukuyang magulo ang Mindanao noon. At yung pala ay pagkatapos ng aming training ay papadala kami sa Mindanao. Ngunit bago kami pinadala sa Mindanao ay sinanay kami ng gusto at nagkaroon kami ng battalion exercise kung kami ay papasa. Saka sa kagandahan naman ay pumasa ang aming unit bago kami pinadala sa Mindanao. So kami ay, kumbaga sa labanan ay biyasa na kami sapagkat nakita ng mga commanders ng mga division ang aming battalion test sa exercise, kwalipikado kami. Nung kami makarating sa Mindanao, ay beach landing ang namin sa Maubo Beach. From Manila po to. From Manila. Ang sinagyan namin ay C-130 kami from Zamboanga, Manila to Zamboanga. Sa Zamboanga, tumuloy kami ng Southcom pa nung araw. Westcom. So, nagpahinga kami doon ng mga ilang linggo. After few weeks, may tawag na nanggaling ng hulo dahil magulo ng hulo. Sinakay kami ng barkong yung barko ng Navy na matanda ng pangalan ng barko na yun. Sinakay kami at doon kami dinala sa Maubo Beach. Maubo Beach. Kami ay nag-beach landing. Nasa barko pa lang kami ay namatay na kami na isa. Dahil nakikita namin na ang buong ulo ay sumisiklab na yung digmaan doon. Putukan. Kumbaga sa ay nasakop na ng mga rebelde at marami ng kinidnap ang mga rebelde na nanggaling daw sa ibang lugar na dinala nila sa kabundukan. May mga NARS, mga kung sino-sino mga prominenteng pamilya. So, kung describe niyo po yung gulo noon, gaano po? Yung gulo doon ang gulo doon hindi mo malaman kung mabubuhay ka pa. Sa dami ng ang mga tao doon mga civilian, mga Kristiyano rin, karamihan, na takot na takot. So, ang ginawa namin, nung mag-beach landing kami, nakita namin ng mga tao. Nakakagulo ang mga tao. Nagpapanik na lahat. Ang ginawa namin ay nag-research kami sa mga house to house. Ang mga nakikita namin civilian ay tinutulungan namin. Nilalagay namin sa isang lugar na huwag silang lalabas sapagkat kapag lumabas ka doon ay hindi mo malaman kung ikaw ang bubuhay pa.
Meron nga akong tinulungan doon na isang pamilya, Kristiyano. Asa anak, pamilya niya sundalo rin na hindi na nakarating doon. Gawa ng kaguluhan nga. Wala na. Stranded na lahat, wala na sasakyan. Ganun ang nangyari. So, nung mag-operate kami nung karawan ko pa noon February 13. February 13. Nung magkagulo ang hulo, masunog ang hulo noon. Ginakanyon na ng mga sundalo kasi inakupahan na ng mga rebelde ang ang town proper. Wala nang makalakad, wala na halos lahat. So ang ginawa namin doon ay nagkanya-kanya kami yung nilapag-aralan namin sa sundalo, ng mga maneuvering kung paano dapat gawin ay ginamit namin. Hanggang sa makuha namin at ng mga buong puwersa ng armed forces. Paano niyo po ginawa? Paano niyo nakuha? Kahit kwento niyo paano? Nakuha namin ang hulo nung makuha namin ang hulo ay naitaboy namin ang mga rebelde at marami kaming nakuha na nahuli. Paano niyo po nakuha? Anong ginawa? Nahuli namin ang mga rebelde noon. Yung movement kung Nung movement namin, nung maneuvering kami, nakita namin ang mga kalalakihan. Inipo namin lahat ng mga kalalakihan. At dinala namin. Dinala namin sila sa kinaukulan upang doon sila. Upang hindi sila masaktan o anumang ganun. Kaya doon nila nakita ang aming sincero na tulungan sila. Mga sundalo na tumulong nung makuha namin ang hulo proper town ay pinalabas na namin ang mga ibang civilian at dinala namin sa Pantalan para mag-evacuate sila papunta ng siyudad Zamboanga kasi hindi namin malaman kung babalik pa mga rebelde o nagkalat pa mga rebelde sa ibang lugar. So, nung mag-operate kami ang hulo, sa hulo bawat tao doon ay kinakausap namin kung ano ang kanilang ipinaglalaban at kung ano ang kanilang sakit ng loob. So, ang tanong nila sa amin ganun din. So, ang sinabi namin hindi kami paparito upang guluhin kayo, para tulungan kayo. So ano po yung sinasabi nila na pinaglalaban na? Ang pinaglalaban nila yun daw kanilang mga lupain. At kanilang mga lupain na kanilang na kanilang tinatamnan na sila daw ay mapapali sa lugar na yon. Hindi sino ang nagsasabi ng ganyan? Mali ang inyong iniisip. Kami na parito kasi kayo ay bibigyan namin ng magandang kabuhayan dahil panahon pa ni dating presidente Marcos. Yun ang aming paliwanag sa kanila. Pinaliwanagan namin, kada saan kami pumunta ng bundok, pinapaliwanagan namin ng mga taong ganyan. Napag-isip-isip nila na kaya ang lugar sa Mindanao, nung mag-operate kami dyan, ay napakalit lamang niya na isla Kumbaga sa paikot-ikot lamang ang mga rebelde. Habulin mo, iikot lang. Ganun ang sitwasyon. Tingin niyo po ilan kayong mga batalyon na nag-operate din buong araw? Nung kami mag-operate doon, kasama namin ang 1st Marine Battalion landing team at ang 2nd. Nung kami mapin down sa Mount Budato, doon kami na killing zone, ang Bravo Company. Dati po, no? Mount Budato. Inakit namin yan sa kabundukan yan. Yung po ang killing zone mo. Yun ang killing zone yan. Inakit namin yan sa pamamagitan ng training nating mga sundalo.
yung rappelling na inakit niya sa lubid. Hindi mo malaman kung ano yung mga mga kakalaglagan sa iyo. So, inano na namin yan. Makarating lang kami sa bundok na yan. Dahil hindi ka makadaan mismo sa mismong dadaanan dahil maraming nakabang ng mga rebelde. Nung makat kami dyan nakarating kami dyan doon kami na-pin down ng Bravo Company. So, ang aming batalyon commander noon ay si General Bisong. Ang akala niya, pag-akala niya kaming mga Bravo Company ay nawas out na. Nawas out na dahil nag-request na siya ng fire mortar. Putok na ng ganyan. Hindi niya malaman na, ang akala niya talaga ay patay na kami lahat. Pero ang ginawa namin ay lumaban pa rin kami. Ang iba sa amin ay breakthrough na. Kanya-kanya na kung saan ka save your life. Ganun. Pero kami, third platoon, ay buo pa rin kami. Nagsama-sama pa rin kami. Iba sa amin, sugatan na. Yung iba sa amin, hindi na namin malaman kung nasan na. So, ang Marine Battalion na PERS, yun ang sumuporta sa amin. Sa Army, yun ang sumuporta. Ito yung kukuha niyo nun sa bayan mismo. Sa Budato mismo, Mount Budato. Bayan mo. Bundok. Kasi dyan dinala, kasi nandyan ang overlooking ang Hulo town proper. Ang balita kasi dyan dinala yung mga kinidnap ng mga rebelde. Diyan dinala. So walang makakapasok, walang makakapunta dyan. Yan ang tinatawag nilang kapag ikaw ay nakapasok, di ka na makakabalik ng buhay. Yan ang tinatawag ng mga rebelde ron. Kung sino man ang makakapasok dito, wala na makakabalik ng buhay. So hindi naman kami naniwala nung. Hindi kami naniwala nun. No. So, nakuha niyo rin po? Nakuha namin ang Budato. Nakuha namin. Hanggang sa nagpahinga kami doon. Nag-detachment kami doon mga ilang linggo. After few weeks ng linggo na lang kami, kami, move out na naman kami naman uli. Bibwa kami from Budato to Indanan, Pasing Indanan to Luke, Kambingan. Sa Kambingan. Budato, sir. Kampo yan? Kampo ng yan. Kampo ng rebelde. Mga kampo ng rebelde yan. So, ang Budato ngayon nandun ngayon ang communication natin ngayon ng armed forces May tinayo ngayon dong site ng communication ang General Headquarters. Tinayuan na ngayon ng ngayon yung kampo. Bali sila na po yan, Malagutay? Sa Hulo. Hulo? Sa Hulo, oo. Sa Hulo yan. Andyan ngayon ang communication ng armed forces ngayon, nandyan. May site tayo ngayon dyan Tapos may mga tropa ngayon, may tropa naman ngayon mga nagbabantay dyan saan. Noong andun kami, sa Luke na naman, yan ang hindi ko malilimutan Kararating lang namin, ikaw magbibo ka mula sa Hulo proper, Budato hanggang Luke, Kambingan. Ay pagdating doon hindi ka pa nakapagpapahinga bigla kayong ni-rapid fire ng mga rebelde. So hindi namin alam ang gagawin Pero hindi kami nawalan ng pag-asa. Hindi kami nawalan ng ang kinakailangan lang natin mga sundalo, huwag tayong magpanik. Huwag tayong magpanik. Yung peace of mind lang, alamin natin kagad kung anong gagawin natin. Kaya maraming na aksidente ng mga sundalo sa atin dahil nagpapanik, hindi nila alam gagawin kung anong ganun. Peace of mind, talagang ganun Training natin kung anong dapat nung gawin, laging alerto ang natin. Yun ang ginawa na. At nung kami nandyan na, sa Ulo, ang ginagawa namin yung bawat sino yung kinakausap namin, ginamitan din namin sila ng yung CMO ba, yung sinatawag natin na para makuha natin ang damdamin nila. Yung sinatawag na yung to win the hearts and mind.
para makuha natin ang damdamin nila upang tumahimik, ganyan. Tumahimik ang gulo. Pero nung mabalta namin, nung kami mapunta na ng Basilan, muli nagkagulo. Muli na naman nagkagulo. So, tingin niyo po, ano yung dahilan bakit nagkagulo? Kaya nagkagulo na naman din dahil, siyempre, alam nila, ang unit na nagpunta ron nung una ay, kumbaga sa ano eh, disiplina ang kailangan eh. Disiplina. So, Alam nila, disiplina, natutulungan sila, hindi sila na agrabyado, hindi sila na nasasaktan, natutulungan pa. So yung iba namang mga sundalo na pupunta doon, siyempre mga agresibo, mga hatyan eh, mga revenge, mga ganyan, hindi dapat. Dapat bigyan natin ng magandang mga patakaran para sa ganun eh hindi lalong sumiklab yung ano. ibig mo sabihin, Sumiklab. kailangan natin mag-maintain ng isang lugar para hindi Ayun, yung kailangan doon. kailangan Oo. I-maintain natin. Oo. Ganon. At kung sino man, halimbawa, na tayo na-maintain natin, kung tayo ay mapalitan doon, bigyan din na, ganon din ang gagawin. Ganon din. Oo, same pattern din. Para sa ganon eh, uy, magagaling ang mga sundalo natin ngayon to, hindi maabuso, hindi ano, ganyan. Yun ang dapat talaga. So, pwede ko ba kayong bigay ng mga lesson learned ng operation nyo? Ang lesson learn natin, ang lesson learn ng ganito ang dapat sa atin. Unang-una, kung tayo mag-ooperate, huwag tayo magtitiwala. Huwag tayo magtitiwala. At unang-una, naobserbahan ko sa operation ngayon, ng mga sundalo sa Mindanao, ha? Parang nagpipiknik. Parang nagpipiknik. Para bang may pupuntang ano, Asad. Nakikita mo ha? Ikaw, alam ko sa obserbasyon ko sa iyo, eksperyensado ka. Operation ang pupuntahan mo eh. Hindi mo alam kung mamamatay ka o hindi. Bakit? Nakikita ko eh. Kumpul-kumpul. Tapos mga ganyan, no? Tapos magkaroon ng isang putok. Area na, yan na, ganun. Di ba, observe ka, di ba? Observe. Observe mo saan ang galing, ano? Hindi yung volume of fire kagad. Yan ang isang, ano dyan, pagkakamali. Ha? Yan sa pagkakamali. Pangalawa, sa operation, hindi naman kinakailangan matapang ka rin. Hindi ka rin, gamitin mo yung isip mo, yung utak mo, gamitin mo. Hindi yung pag nandiyan ka, matapang ka eh. Ako ganun eh. Sundalo ko eh. Hindi dapat. Mali yun. Mali yung mga ganyang prinsipyo. Gusto mo mabuhay, mag-isip ka ng tama. Ganon. Dapat yan ang emphasize sa mga natin, sa mga kasama natin. Ako, nabuhay ako. Tamo sa buhay ko hanggang sa malipat ako kung saan unit. Malakas pa rin ako eh. Ganun lang ang ano ko. So, ganito yung na pwede ko po idagdag. Madadagdag ko lang sa aking karanasan sa Mindanao. Talagang napakahirap. Lalo kung ikaw hindi pamilya, napakahirap mawalay sa pamilya mo. Mawalay sa pamilya mo. Lalo na ikaw ay nasa malayo. Ang kinakailangan lang pag nasa Mindanao ka, tayo, mga sundalo, iba yung ingat. Ingat. At kasi ang buhay natin, hindi natin hawak eh. Ang kalahating katawan natin nasa hukay pag nasa operasyon ka. Hanggang sa maraming operasyon kaming dinaanan dyan. Kaya nga sabi ko baka pwede nating i-request na yung ating mga na-award, mga ganyan, award gamitin na lang sa mga tao na sa promotion,
ganyan, di ba? Promotion para naman tumaas ang antas ng masundalo. Di ba kay galing ka ng Mindanao, galing ka ng Phil, kahit saan-saan dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ganun lang masasabi ko, San. Yun lang ang aking karansa. Sige po. Maraming salamat po sir. Bigyan niyo ng time sa amin. Alam namin po namin na